hope you all had a great weekend. Magandang Lunes ng hapon mga kababayan. Kayo po ay nanonood ng kauna-unahan at kaisa-isang pang-araw-araw na produksyon para sa ating mga kababayan dito sa Amerika. My name is Janelle So and you are watching Kababayan LA, kung saan tuwing Lunes ng hapon tayo po ay nakikibalita mula sa balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Editor-in-Chief of Weekend Balita joining us from the Glendale Newsroom. Magandang hapon sa iyo, Ronnie, at mukhang maganda, very hopeful ang mga balita. Magandang hapon sa iyo, Janelle, at sa lahat na nanonood. Isang minor victory na nabanggit ko, minor lang. Kasi nga, alam naman natin, over the weekend, Friday, si Presidente Barack Obama, he announced that he will defer the deportations of the young undocumented immigrants in America, na kung saan those who came here before they were 16 years old, and as long as they are under 30 years old and living here continuously for 5 years, hindi sila i-deport, at hindi lang yan, bibigyan pa sila ng work permit. Kaya naman, busy ngayon ang mga immigration law offices. On Wednesday, we're going to be talking about this with Attorney Allison Aquino, ang ating American Dream segment dito sa Kababayan LA. But Ronnie, meron namang mga iba't ibang reaksyon. Una na dyan, ang kalaban ni Pangulong Obama, itong si Mitt Romney, na sinabi, bakit ngayon lang, a few months before the election, bakit hindi 2 years ago, 3 years ago, ginawa yan ni Pangulong Obama? Oo, yun na nga nabanggit niya, at sinasabi niya, political move daw ito, dahil alam natin, election na sa November. And of course, kailangan i-take note din natin na kung saan si Presidente Obama, there have been proposals in Congress, yun nga lang, hindi ito pumasa-pasa. So ngayon, ginawa niya ng unilateral, executive decision itong ginawa niya para daw matulungan itong mga undocumented young immigrants. Gayon pa man, gusto natin banggitin ng National Alliance for Filipino Concerns. They are giving credit sa mga kababayan natin, si Antonio Vargas, who worked for Washington Post, si Carla Navoa na nagprotesta, hinarang ang isang freeway off-ramp on-ramp dyan sa Chicago, at itong sa San Francisco, si Jose B. Librojo, na kung saan mga dreamers yung mga yan, at hopefully itong bagong decision na ito ni Presidente Obama magkaroon ng relief sa kanila. Yes, you know what, whether politically motivated or not, magandang balita pa rin ito para sa ating mga kababayan. O nga naman, Ronnie, we've been talking about the DREAM Act here on Kababayan LA. Hindi naman kasalanan ng mga bata, yung kasalanan ng kanilang mga magulang who decided for them to overstay here in the US. Meanwhile, I said magagandang mga balita dahil isa namang magandang balita mula sa Pilipinas, ang pag-uurong ng mga barko ng Pilipinas mula sa Scarborough Shoal. Kasi, Ronnie, this eases tensions at mukhang magkakaroon ba ng ways to talk about peace in that part of the world? Of course, ito unilateral move from President Noynoy Aquino, na kung saan alam naman natin na may tension niya sa South China Sea, na kung saan yung dalawang barko natin na warships, although these are vintage warships from the United States, inurong na nga ng ating bayan para ma-ease ang tension dyan. And hopefully the Chinese will also follow para hindi na nga magkaroon ng kagulo dyan. Alam naman natin nung dumalaw dito si Presidente Noynoy Aquino, he had discussions with President Obama, although sinabi nga ni Presidente Obama na susuportahan niya ang ating bayan. And of course, I'm pretty sure na nabanggit sa kanya na i-advise na rin na kailangan bunutin ang ating mga warships doon para nga mawala ang tension dyan sa lugar na yan. And hopefully, like you said, yung China sumunod at mag-urong din ang kanilang mga warships because as of today, nandun pa rin. Exactly, mga 7 barko pa ang nandyan, at yun ay mga government ships ng China, pero alam naman natin na napakalalaki mga barko niyan at kinokontrol daw nila ang buong South China Sea, na kung saan sinasabi nila buong South China Sea, kabilang na ang Scarborough Shoal at buong Spratly Islands ay kanila daw historically. Alright, another, shall we say, minor victory. Some supporters of the current administration, administration ni Pinoy, sinasabi na patungo na raw ito dun sa pinangako ni Pinoy na lilinisin ang pamahalaan from graft and corruption. Officials have been arrested kaugnay ng graft charges kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Oh, actually, they were fired, itong 10 Philippine officers na sinasabi nga, at they were removed from their post, mga police personnel ito, at there have been cases filed against them, graft, at kasi nga ito involving sa mga helicopters na kung saan ginamit noong 2004 elections ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo sa kanyang re-election, ito nga sinasabi na mga bago daw binili sa isang
private firm, binili ni Mike Arroyo, no, first gentleman, tapos pinilit yung may-ari na bilhin uli yung 2 out of the 5 at binenta sa Philippine National Police as new ones, hindi second hand, ano? Alam naman natin, naggamit na nga, tapos binenta na as new ones, and nalugi yata na $700,000 or more pa ang ating gobyerno kasi nga taxpayers money ang pinambili diyan. Ayan, kawawa naman talaga ang bansang Pilipinas, no? Yung mga ganyang klaseng mga gawain, dapat nga yan pinipersecute at dapat mananagot yung mga kailangang managot. For now, Ronnie, thank you so much for sharing those news stories with us. Mas marami pang balita sa... Of course, aming pong website, www.balita.com, at yung pong aming broadsheet, US Asian Post, and of course, ang aming flagship Weekend Balita. Maraming salamat and more power to you and to the rest of the Balita family. Maraming salamat po. Gaya po ng sinabi ni Ronnie Lygo, meron silang bagong product, ang kanilang broadsheet. It's called US Asian Post. Makikita nyo rin sa inyong mga paboritong Filipino establishments. Meanwhile, back here on Kababayan LA, when we return, makikilala naman natin isang kababayan na mapapanood po natin sa WeTV's reality show called LA Hair. We'll talk to her when we return. Don't go away.